Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mula dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, dyan sa Zamboanga, at dyan po sa labas po ng bansa sa Mexico. Muchas gracias amigo, Viva Mexico, Viva Zamboanga. Bago po ako magpatuloy po, ako po muna ay magpapasalamat po sa aking mga subscribers, sa aking mga followers, sa aking mga viewers na walang sawang sa pagsubaybay po sa aking YouTube channel na ito po ang tema po ng aking YouTube channel ay isa pong treasure symbols, treasure sign, treasure markers mga katids. Yung mga pala magpapadikod po, pwede naman po nyo ipadala sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez po. Yung aking profile po doon ay naka-shade po ako doon, naka-sunglasses po ako doon. Dahil po kapag na inyong sinners po at hinanap sa Facebook page po ang Alejandro Sanchez po, marami pong lumalabas po na kapangalan ko po. So napakarami po namin yan, Alejandro Sanchez. Ito po, hindi ba ko lang po para may pagkakaiba at ma-trace nyo po yung aking Facebook page. So kapag search nyo po yung Alejandro Sanchez po, piliin nyo po yung naka-shade o naka-sunglasses po doon. Yun po ang aking Facebook page po mga ka-TH. So yan po, yung mga gusto pong magpadala at yung mga nagpapadala na po sa akin, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala po sa akin na ako po ay yung isa po na napili na upang sa pagdidikod at pag-analisa ng mga treasure sign symbols ng item po mga katiits. Okay po mga katiits, isa pa po sa aking pinasasalamatan po yung aking katiits po na si Mr. Rolly Adlaon Luok. Ito'y gumagawa po ng gold locator na mula dyan sa Turukan, Zamboanga. Ito po yung kanyang gold locator ay may tatlong klase at mayroon sinasabi na single antenna, double antenna at triple antenna. Yung kanyang triple antenna po na gold locator na gawa made in Philippines na at ito siyempre dahil Pilipinas murang-mura, hindi tulad po yung mga gold locator po natin na galing sa ibang bansa at hindi kayang mag-afford po ng ating mga katiits. At ito po mayroon na po tayong treasure hunting equipment na gold locator. Ito po yung made in Philippines, yung ito'y tinatawag ito'y ABS gold locator. Ito gawa po ni Mr. Rolly Adlaon Luok. Pwede po makabili. Pwede niyo tawagan sa Facebook sa kanyang mobile number 09262632-843 09262632-843 at pwede niyo i-PM po sa Facebook page na Rolly Adlaon Luok. Mr. Rolly Adlaon Luok. So, mayroon din po itong ginagawa pong Japanese wand, aura meter, bukod po doon sa kanyang gold locator na ito ko ngayon in demand po yung kanyang gold locator na triple antenna na ito'y may 8 na naka-hits at yung ang huli ay 2 gold bar na na-detect po gamit lang po yung kanyang ABS gold locator dyan po sa Davao de Oro. Isang 2 gold bar po na detect po noon na may tatag pang Burma. So, good luck Mr. Rolly Adlaon at maraming salamat po. Mayroon na po tayong treasure hunting equipment na made in Philippines mga katits. Okay po, tuloy na po tayo sa pagdikod. Ito pong isa na pong big boulder markers na rin po ito at medyo may kalakihan po. Ito po ay nakita po sa ilang na lugar po ng ating katits at ito po ay pinicturan at pinadala po sa atin upang madikod o maanalisa kung ano po itong mga direction na pwede pong may item po na pwedeng malukit po mga katits. So ito po mga katits, ang una-una po ang gagawin nyo po ay i-check nyo po yung bispong buong paligid ng itong big boulder markers na po. Ito ay consider ko na po na isang big boulder markers kasi nga ito po ay may kalakihan na po mga katits. Na hindi kayang i-move o hindi kayang galawin po ng ilang tao o mga katits. So yun po ay consider ko po na yan ay isang big boulder markers o tinatawag na big
boulder sign mga katiits. So ito po ay hindi po natin malaman kung anong hugis. So ito naman ay para siyang hugis pwedeng hugis kabayo, hugis horse mga katiits. At pwede rin po natin yan i-consider na isa pong animal po mga katiits. Yan po ang unang-unang gagawin niyo po, pwede niyo pong i-examine po, i-detect po ng gold locator or metal detector yung kabuuan mismo po ng ito pong big boulder markers mga katiits. Ito po, at ito po dahil big boulder markers po, ito po ay may distansya na po ang item po mga katiits. At ito po ay mayroon ng kaakibat po na tinatawag na counter sign or coordinated markers mga katiits na sa layo ang distansya po ay pwede pong may mga nasa paikot po niya, pwede pong 1 hanggang 3 meters hanggang 7 meters po ang layo. I-check nyo po dyan sa 4 na kanto. Yung 4 na kanto po ng portion ng north, south, east, and west mga katiits. Sa distansya po ng 1 meter hanggang 3 hanggang 7 meters po ang layo. Titingnan nyo po baka mayroon niyang coordinated markers na sa ganyang distansya po hanggang 7 meters po mula dito sa pinaka big boulder markers. Pwede pong gagamit kasi yan ng counter sign, pwedeng mga old century tree, mga puno na lang ang titira po, at pwede po may mga bato na hindi gaano kalakihan po at mayroon noon yung tinatawag na coordinated markers. At pwede po doon po mismo sa mga tinatawag na countersign markers o coordinated markers ang item. So madalas po yan. So doon po yan mismo. Pero po ito po ay aking in-encourage lagi at pinaalala lagi na yung pinaka boulder markers po mga katiits ay posible po may tinatawag na rock enclosed items. So may tinatawag na mayroon pong mga giveaways po yan na mismo sa mga big boulder markers na naka-living po, naka-ukit po din sa mga bato mga katiits. So, yan po, pwede nyo pong i-detect po o pwede nyo pukpukin ng maso or pwede nyo pong i-detect po ng metal detector or gold locator ang pinaka big boulder markers ng mga katiits. So, alam nyo ba kung inyong pinupukpuk ng maso ay yung tunog solid, siyempre siksik yun. Minsan yung ibang portion po ng pinaka-boulder nito ay ampaw po ang tunog. So, ibig sabihin, maluwag po yung ilalim. Posible po mayroong giveaways po at mayroong item ay tinatawag na po na rock enclosed item mga katiits. Yun po ang obserbahan niyo po na yung 4 na kanto, 4 na sulok, north, south, west, and east, sa distansya po ng 3 hanggang 7 meters po ang layo, pwede pong mayroon kasi po itong coordinated markers. Dahil nga ito ay consider ko po na isang big boulder markers na po ito. So yun yung katandaan nyo po mga katiits, kapag malaki po, kapag big boulder na po yung mga treasure marker, mayroon po yung mga coordinated markers. So mayroon yan na tawag na counter sign markers mga katiits. So doon po pwede po nila ilagay yung item mga katiits. So yun po. So dapat po tingnan niyo po yung paligid ng itong treasure markers na ito mga katiits sa distansya po ng 1 hanggang 3 o hanggang 7 meters po ang layo mula sa pinaka-mother markers ng mga katiits. Pwede niyo pong i-detect po ng metal detector or gold locator mga katiits. Yun po, sa pagdidikot po mga katiits, hindi po 101% po ay lahat po ating nalulukit, ay ating natitrace po. Iba pa rin po yung may gamit po na treasure hunting equipment like metal detector or gold locator mga katiits. Speaking of gold locator kasi mga katiits or sa metal detector, ang metal detector kasi mga katiits ay nag-range lang po yan ng 1 hanggang 3 meters po deep ang lalim. Not unlike sa gold locator na pwede po siya mag-detect po ng 8 hanggang 10 meters po. Dahil po, yung mga gold locator po kasi nag-detect po yan ng mga singaw po o mga ng
fumes po ng gold mga katiits. Yung fumes po at yung singaw ay na-detect po ng gold locator. Kaya iba po pag mayroon kayong ganyang equipment sa pagtitreasure mga katiits. So po, yung inaalala ko po yung apat na sulok na west, east, north and south sa distansya po ng hanggang 7 meters po ang layo mga katiits. So tandaan nyo po ay posible po mayroon niyang coordinated markers o tinatawag na countersign markers mga katiits. Yun po ay sana po ay nasundan po ng ating katiits na ito'y nagpadala po sa atin ng napakagandang treasure market na ito'y nakita po sa kanilang lugar. Ito po medyo liblib na. Napansin ko po ito'y na medyo sa mga liblib na lugar at bakit mayroon pong isa pong talagang sadya pong ito'y parang hugis sa ulo po ng kabayo o horse na ito po ay ito'y nakatayo po sa isang sa gitna po ng bundok mga katiits. So ito po ay isa po sa nakita po ng ating katiits at ito pinadala po sa atin ang picture upang i-decode o i-analisa kung saan possible po yung item, kung ito po ay isang treasure marker po ng Yamashita treasure mga katiits. Ayan po mga katiits, yun ang gagawin niyo po at sabi ko nga sa pag-treasure po talaga pong nandyan po yung siyempre tistig ng tisdig, hukay ng hukay po tayo hanggang makahits po natin yung item po nating hinahanap at ito ay nagbabase po tayo sa mga naka-ukit po, naka-engrave po na sign, symbols and markers. Kaya po tayo ay nagtisdig, naghuhukay po mga katiits. Ganun po talaga ang treasure hunter mga katiits dahil nga tayo ay naghahanap po ng mga kayamanan po. At alalahanin po na ang kayamanan po ay nagmumula po sa ating poong may kapal. Doon po talaga pwedeng sana po ay lahat po ay makikita po, pagbigyan na po tayo ng poong may kapal. Sabi nga, ipanalig po rin, mananalig po tayo sa kanya na sana po tayo pagkalooban ng mga treasure item na yan ating hinahanap. So po, salamat po sa mga katiits po natin na walang sawang sumabaybay po sa aking YouTube channel na ang tema po ng aking YouTube channel po ay isang pagdidikod po, pag-analisa kung saan po yung mga pointers, arrowhead, mga sign na nagtuturo po ng item po mga katiits. So mayroong tinatawag nila na big boulder markers na yung mga malalaking na nakaukit po sa bato, yung mga sign and symbols po. At may tinatawag pa sila na big boulder sign na doon din sa mga malalaking bato na ginuguhit po mismo ng mga Japanese po, Korean and Chinese mga katiits. So yun po ay isa pong pagkakaiba po ng small marker na ang small marker mga katiits ay pwede pong magdistansya lang po ng 1 meter hanggang 3 meters hanggang 4 meters po ang layo ang distansya po ng small markers. Not unlike po sa na napakalaki pong markers po nito na tinatawag na po nating kinonsider po natin na big boulder markers mga katiits. Ito po mga katiits, tayo nagpapasalamat na po na sana po ay nasundan po natin katiits na napabdala nito. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko pong ipapalabas. At muli, ako'y nagpapasalamat po sa inyo sa walang sawang pagsubaybay po sa aking YouTube channel na isa pong treasure signs, symbols, and markers ang tema nito. Thank you so much for watching katiits. God bless us always.